Hear me? Live and clear, loud and clear. Type yes in the chat. Yan. Sir Emmanuel, ayan. Okay, magandang gabi. You guys can hear me, ha? Let me just pull out your page. Naran mo ba yung ads kagabi, Sir Emmanuel? Tingnan natin kung nag-run kagabi, Hindi ko napatay, eh. Unless otherwise you change something and then let it run. May payment error ka. May pumasok na 2 leads. Kasi 100 lang yata yung pinasok mo dun, eh. So, let me see. You need to add more budget on that one. King Cheyenne. Alright, so pwede kitang unmute. Teka lang. Ayan. So, nag-run pala yung ads mo. Pwede kang mag-unmute. Nag-spend ng, how much is it? Amount spent 100 pesos, tapos then stop, nag-stop na siya. So if you want to continue that campaign, then you can you can you can add more budget on that one. All right. So yun, welcome everyone. Melbourne, Lester, Ren, Miss Regine, Miss Joanne. Magandang gabi. So Raymar, yan. Ken. Magandang evening. So tonight, ang lesson natin is how you track those conversions, based on the people who have messaged your website or yung page mo, I mean. So let me see. I share my screen. So pag-uusapan natin ngayon yung Facebook Ads metrics. But before we do that, we go to the anong tawag dito? To the Meta Business Suite. Asan na yung Meta Business Suite natin? Ayun. And then I'm gonna teach you guys how you can be able to anong tawag dito? Create the conversion. Verify ko muna itong account ko. Hinihingan ako ni Meta. Send email. Check my email. We'll carry on. So let's wait for the 2-factor authentication. 1 second. Nasaan na si 2-factor authentication? Yun, verify your business email. Okay. Paste, submit. Baka pwede pa-send ulit ng Facebook Ads Copy Genius Blueprint. Di ko po siya na-download, late na pumasok. Okay. Miss Joanne, nandito siya sa just go to my website, digitalhomey.net. Ginawan ko na siya ng course outline. Ng course specifically. Go to my website, online courses, and then look for Facebook Ads Copy Genius Blueprint. Okay, so free naman yan. So you can just log in or sign up. Diretso ka na. And then start course. I'll be sending it over here sa chat so that you guys can watch and download the yan. So para magkaroon kayo ng tingnan natin. Punta ako doon sa isa kong browser. Ang gawin ninyo, punta kayo sa website ko. Then online courses, select nyo lang. Hanapin nyo yung Facebook Ads Copy Genius Blueprint. Click mo lang yung view details. Naka-login na kasi ako kaya ayan, ganito na makikita nyo sa back-end. So click nyo lang introduction. Click nyo lang to sa baba and then lalabas na yun. Hindi ko pa napapalitan ng video eh. Tinatamad pa akong gumawa ng ng welcome video. So but nilagay ko muna temporarily itong video na to. Tapos dito sa baba, scroll down mo lang. Then makikita mo dito yung lesson natin kagabi. And then you can download the framework here. Just download the Facebook Ads Copy Genius Blueprint here.
And then, there you go. You have the document na kakailanganin mo in order for you to use the copywriting framework na binigay ko sa inyo. Alright? Perfect. So, magandang gabi sa inyo guys. By the way, yung mga kapapasok lang, magandang gabi. Alright, so nasan tayo? Nandito tayo sa Meta Business Suite, di ba? So what I'm gonna do is I'm gonna head over to my inbox or to King Chai inbox, no? And then so nag-run tayo ng ads, 'di ba? So may probably itong dalawa na 'to. Yun kahapon 2:48 PM. So yan, most probably today yung I mean kaninang hapon siya nag-message. So if you were to go back here, mayroong dalawang leads na pumasok, meta leads dalawa. So ito yung dalawa na yan. Paano ko nalaman? Kasi if someone message your page via Facebook ads, you will see something like this. Itong meta icon, itong 8 na nakadapa, meron ka makikitang ad ID, 120, 223, etc. etc. So malamang silang dalawa yan. Okay, and then you will recognize them as it came from your Facebook ads. Then, say for example, for this guy, si Tex, nag-usap na sila, ganyan-ganyan. And then for example, you converted them as a customer. No? And what you're gonna need to do is to click order status. Pagbago lang yung ano mo, you have to click review and then just accept or agree. No? And then that's it. So order status, i-click mo tong drop down and then kung nagbayad na si customer, just click paid. No? Pag click mo yung paid, magre-represent yun, malalabas yun dito sa ads manager mo na nagbayad si customer. Okay? So, yan. So, ordered, kung umorder, kung hindi pa nababayaran, so ordered pa lang. Kung na-ship na yung product, edi ship. Kung na-book na yung, kung something na may na-book ka sa kanila and then click book. Halimbawa, kung nasa wedding industry ka or filmmaking, etc., then you can just click book. No? And the same ad ID, yung nandito, 120223, ito rin yun, pareho lang yung ad ID na lalabas yan, 20401. So, yun yung nakikita nyo dito. Then, for some reason, halimbawa, yun nga, si customer nagbayad na siya. I-click mo yung new customer, today's date, and then you can include notes. Halimbawa, lagyan mo siya ng April 2025 customer. Halimbawa, any notes na ano gusto mong ilagay. Or pwede ring for follow-up. Pwedeng ganun. No, for follow-up, ayun, matawag. So, for follow-up, by the way guys, yung mga pages ninyo pwede nang tawagan. Minsan may magugulat na lang kayo, akala nyo may tawag talaga kayo. Bigla-bigla yung mga inquiries nyo pala sa Facebook page nyo, bigla-bigla tumatawag. para bang importante yung kanilang calls. In the middle of the night, kailangan mo silang sagutin. Yan. Anyway, wala tayong magagawa kundi yun yung bagong ni Meta. Anong tawag dito? Features na pwede mong gamitin. Yun, so pwede mong lagyan ng notes and then make sure guys na itong data sharing, dapat nakatik ito. Okay? Nakalagay dito, share business activities for, yun, kung sino yung pangalan, Tex Allen, to improve ads. So ayan, kapag hindi yan nakatik, no, ibig sabihin, you are not sharing the data kay Meta. So sayang yung data na yun. The reason why I want you guys to tick this box so that every time someone make a purchase, all right, you need to be able to send back the data kay Meta. Ba't nawawala yun? Yan. So, then, i-click mo tong peso sign, click mo yung create order. No? Kung magkano man yung binayaran sa iyo, halimbawa 2,500. No? And then you can type it here like kung anong product man 'yan. Kung product A man 'yan. Okay, or kung bundle, promo bundle, whatever, kung ano man yung binili niya, no? Kung nagpa-reserve man siya,
Kung reservation yan, reservation fee. Yan. Or down payment. Pwede yun. Bakit natin ginagawa to? No? Tapos i-create mo yung order. Bakit natin to ginagawa? Kasi we want to send back the data kay Meta. Now imaginein mo kung itong si Tex nagkaroon kayo ng transaction. Nagbayad siya, hiningi mo yung GCash number niya, nagbayad siya ng amount, and then the transaction is successful or was successful. Kayong dalawa nagkakaintindihan kayo ni Tex, no, nung customer mo, Sir Emmanuel. However, si Meta, hindi niya alam yon kung anong nangyari sa inyong dalawa. kung natuloy ba yung transaction ninyo or hindi. And the only way you can send back that information is via this one, order status, new customer, today's date, and create order. As a matter of fact, you can create you can add your GCash number here. Okay? Now, ang tawag ko dito naman sa Ads Manager, no, is MSAT. Ito yung tinatawag na Messaging Sales Attribution Tracking. As a matter of fact, meron ako niyan sa forum, digitalhomey.net. Forum, pwede mo panoorin yun doon. Messaging Sales Attribution. Hindi siya lumalabas. Type ko nga sa MSAT. Messaging Sales Attribution Tracking. Hindi pa siya hindi pa siya ni Google. Hindi pa siya na index. Anyway. Dito sa forum, hanapin natin. Try natin lumalabas siya. By the way, guys, itong forum pwede kayo mag-publish ng mga questions ninyo. Kamukha nito, yung mga questions dito, yung iba hindi ko pa na-replyan, sobrang busy. Pero you can create post para lang kayo nagpo-post sa Facebook page ninyo. Create post lang kayo. Tapos yun, obviously kailangan niyo mag-sign up and be a member of the forum. And then you can ask questions here. Kamukha nitong mga to. So you can just publish anything here. Okay, wala namang problema diyan. Hindi ko mahanap yung aking MSAT. MSAT. Hanapin ko, guys, mamaya baka may stuck tayo dito. Anyway, so ganito siya, yung MSAT na sinasabi ko is you need to be able to put tracking here doon sa ad level. So bawat ad level meron siyang kanya-kanyang ad ID. No, pupunta ka ng ad level, tapos i-click mo to, click mo yung edit. And then makikita mo tong 3 dots dito. Okay, itong 3 dots na yan, and then click mo yung copy. Mayroon diyang, di ba, 120 blah blah blah. So copy mo yan. And then balik ka dito, click mo dito. Tapos double click mo tong pencil, space dash, tapos space mo dito yung add ID and then publish. Okay? Now, itong add ID na to, pareho to ng add ID doon sa etong nakikita mo dito sa labels na to. Okay? So, ngayon, let's say for example, itong ang si Tex naging customer mo. Then all you need to do is to track this add ID sa Ads Manager. So, definitely kukunin mo yan. Hindi mo siya pwedeng i-copy, itatype mo lang talaga yan sa notepad para makuha mo yung add ID na yan. And then, for some reason, halimbawa, marami ka ng ads na tumatakbo dito. No? Tapos, hahanapin mo na siya. So, let's pretend that this is 150 ad creatives na na-launch mo.
in the past campaigns. So, alangan namang isa-isahin mo yung 150 ad creatives para hanapin yung ad na yon na kung alin yung ad ang nagbigay sa'yo ng conversions. All you need to do, so kunyari wala pa tong ad ID na to, di ba? Dahil kagagawa lang natin kanina. Ang gagawin mo lang dito is pupunta ka dito sa search by name, ID, or filters. Okay, and then ipipaste mo siya dito. Meron ditong tatlo, campaign IDs, ad set IDs, or ad IDs. Ang gagamitin mo is yung ad IDs, no? And then lalabas na dito yung ad ID ng specific anong tawag dito? Ad na naklik nung tao na yon that represents a conversion. So malalaman mo na ngayon kung anong ad siya nag-convert based dun sa first ad na kinilik niya. Okay? So alam mo agad na itong si Tex bumili sa'yo, anong ad yung kinilik niya? Eto siya. Okay? Pag kinilik mong ganyan, preview, alam mo agad na itong ad na to ang nag-convert. Ngayon, moving forward, itong ad na to, kung halimbawa continuous ang attribution ng sales dito sa ad na to moving forward, then you can scale it further. No? Kapag nagme-messaging campaign ka, ang pwede mo lang scaling method na gawin, based doon sa ginagawa kong scaling method pag messaging campaign, is vertical scaling method. So all I need to do is just increase the budget 20% from original budget. So kunyari kung 100 to, di pa 20-20 lang, 20, 40, so 100, 120, 140. Pero that will spend so much of your time increasing the budget or incremental increase from 100 pesos and you wanted to scale it to 5,000 pesos per day, 10,000 pesos per day. Aabutin ka ng siyam-siyam doon. And the reason why I created the 100 pesos Facebook ad strategy framework is because even if 100 pesos yung nasa testing, I can abruptly scale my campaign fast. Kasi itong 100 pesos na to, hindi ko na gagalawin. I can just duplicate it into a new campaign with a 1,000 peso budget and then increase another and create a new campaign with a 5,000 peso budget using the same ad creatives. Ito, yung same na creatives ito. And then put a cost cap anong tawag dito? Cost cap bid doon sa scaling na 5,000 peso budget. Kaya lang, hindi mo magagawa yun kung messaging campaign ka lang. Ang tanging magagawa mo lang sa messaging campaign, it's either you increase your budget here, okay, double-click mo lang yung pencil, and then you increase the budget, sabi mo, 220 pesos lang, and then publish. Ganun lang yung magagawa mo for scaling, paunti-unti, para hindi mabigla yung, ni Meta, yung algorithm ni Meta. However, yun nga yung sinasabi ko sa inyo na TVS method, ang gagawin ko doon is, I just duplicate this one and then ito pala sa campaign level, duplicate original campaign setup and duplicate. Imbis na testing, ang gagawin mo nandito, validate campaign. Tapos pagdating mo dito sa ad set level, instead na 100 pesos, gagawin mo na tong 1,000. Tapos ilo-launch mo siya ulit ng madaling araw mamaya if you are going to scale. Ganyan po siya. Okay? Kaya lang, hanggang dito na lang siya. Hindi mo na siya kayang i-cost cap. Kumbaga, ang mangyayari noon, vertical scaling method ka na moving forward. Yan. Okay? So, question yata pa dito. Yes, automatic response po yung, di ba? Saan pwede i-edit yun? Kasi iba yung auto-reply sa main page namin. Ganito yan, Sir Emmanuel, no? Yung nandito sa Ads Manager, that's the automatic reply na ginawa mong dun sa form. Di ba meron tayong form na ginawa? Ito yung form natin eh. Ayun yung form mo. King Chai Pets Local Pet Transport.
And then yung system template na ginawa natin, ito siya, may dalawang template dito. Isang demo, isang interest chat flow. Yan yung built-in form na tinatawag. Yung sinasabi mong default form or default response, nandito yon sa, dito mo yun makikita. Itong automations, o si Abigail, ano ba to? Tawag ng tawag. So, nandito siya. And then, ito yung instant reply. Ito mo siya ma-edit. Edit mo siya dito. Yan. So, pwede mong i-edit ito. Hindi ito sa ads, no? Iba to. Ito yung default mo sa page. So, kung halimbawa may nag-inbox sa'yo sa page, may nag-send sa inbox sa messenger mo doon, ito yung auto-reply na ma-receive nila. Ngayon, pag nag-click sila doon sa ads, yung ginawa mong chat flow ang magpa-fire. Okay, don't be confused. Magkaiba yan. So, ito yung gamit mo sa paid. Ito naman yung sa organic. Halimbawa, nagdiretso mo sa page yun, they will be, they will have a, ito, kailangan mo rin itong ito, okay na pala to. Pero mas maganda pa kung ano mo pa yan. Okay, so magkaiba yan, Sir Emmanuel. Okay, question dito. Hello, paano po pala makikita yung ng mabilis kung restricted yung account mo, personal FB po? Makikita mo yun sa sa ad, personal ad account mo. Okay, pag kinilik mo yung pag kinilik mo tong drop down, yung nasa pinakadulo na may pangalan mo, yun yung kiklik mo. Yun yung personal account mo. Okay? Ito yung kiklik mo, Sir Mon. So, drop down, and then yung nasa pinakadulo. I don't want to click this one because it will reveal some of my clients, so I don't want to reveal. Okay? Pag nag-vertical scaling, yung luma pwede mo na i-off, yung luma hindi mo na i-off, pwede rin bang palitlitan ang budget once tumaas na? Yes, pwede mong liitan, pwede mong dagdagan. Yung luma, pwede mo nang i-off. Yes, pag outside, pag outside doon sa ideal cost mo, Sir Mon. Okay? So I'll be answering more questions later on. Tapusin muna natin tong ating lesson. Okay, so we were able to anong tawag dito? To use the MSAT, the messaging attribution tracking. Now I'm gonna teach you guys how you can use ang lesson natin tonight is how to read the metrics, no? Sa anong tawag dito sa messaging campaign, simple lang ang metrics na babantayan niyo dito. Okay? Tatlo lang. Sa messaging campaign. Ito lang siya. Number of messages, quality of messages, tsaka cost per message. Ayan. Yung tatlo lang na yan, ang metrics ninyo pag nagme-messaging campaign kayo. Okay, ulitin ko lang, number of messages, quality of messages, cost per message. So copy ko to, and then lagay ko dyan sa chat box para magkaroon kayo ng konteksto. Okay. Hindi siya ganun kakomplikado. Okay? Paano mo malalaman yung number of messages? Simple lang. Makikita mo dito sa results. O kaya, pag binreakdown mo dito sa performance, customize columns, and then type mo dito messaging conversation started, click mo lang yan, and then apply. So, mapupunta yun sa dulo. Ayan o, ibig sabihin nun, yung leads na nag-message sa'yo via ads, 2, pero in total, 5 sila. Kasi may 3 probably nag-organic siya. Okay? Ibig sabihin, nakita yung ads mo, hindi kinilik yung ads, kaya lang in-stock yung page mo, tapos nag-send ng message. Kaya yung 3 doon, most probably, galing sa ads, hindi siya nag-click doon sa ad mo mismo. 2 lang doon ang nag-click as leads doon sa ads na pinapakita mo.
Pero in total, 5 talaga yung nag-message. Okay? Nag-start ng message na nakikita ng ads mo. Anyway, so yun yung ilalagay mo dito. So number of messages, 5. Yan. So number of messages, 5. Quality of messages, sasagutin mo 'to. Ano yan, poor or basura, yan. Quality ba? Good, excellent, excellent. Lalagay mo diyan. Yan. Cost per message, simple lang. Magkano yung kinastos mo? Total ad budget mo is total amount spent 100. Okay, 100 divided by ilan yung nag-message, 2. Based dun sa ads. So 50 yung cost per message mo. So 50 yung cost per message mo. Yang tatlo lang na yan ang babantayan mo pag messaging campaign ka. However, kapag may website ka or landing page, medyo madami kang metrics na kakailanganin. All you need to do is to click here, customize columns, and then let's arrange this one based on yung ginagamit ko na column. Tinatanggal ko 'tong mga 'to, attribution, quality ranking, tinatanggal ko na 'to para simple lang. Tanggalin ko na 'tong schedule. So, cost per result nasa taas, lagay ko 'yan. Tapos itong ends na 'to hindi ko na kailangan 'to. Amount spent. So, unahin ko na yung budget muna. Itong bid strategy kahit tanggalin ko na 'to, eh. Amount spent, budget, cost per result, or results, cost per result, reach impressions, link clicks, link clicks, landing page views, and landing page views, tapos click-through rate, CTR. May CTR all, tsaka may CTR link click-through. Ang ginagamit ko dito is link click-through rate. Okay, and then frequency. Okay, and then add to cart. And kung nasa kung nasa e-commerce business ka, and then initiate checkout or checkout initiated. Yan, check ko lang ito. And then ano pa susunod? Initiate checkout, payment info. Susunod doon is purchase. Purchases, lagay mo yung value. Yan, check natin to. And then ROAS. Purchase return on ad spend ito. Okay, may na-miss pa ba ako? So, amounts, budget, amount spent, results, cost per result, reach impressions, link clicks, landing page views, click-through rate, frequency, adds to cart, checkout initiated, purchases. I think it looks good. Pag-customize po ng columns, ang niche po is live consultant. Ano pong important na need include? Again, sermon, if nagme-messaging campaign ka, ang kailangan mo lang is cost per result na column, number of results, ito lang 2. Tapos yung amount spent. Itong 3 magkatabi na 'to. So, amount spent, results, cost per result. 3 lang. Ang pinakaimportante sa'yo itong column na 'to. Pero ilalagay mo din yung reach, impressions, kahit na wag mo na lagyan ng link clicks, landing page views. Hindi naman applicable sa'yo yung click-through rate pag messaging campaign ka. You also need frequency. Itong mga 'to, adds to cart, checkout initiated, hindi mo na kailangan 'to kasi these are all website metrics or landing page metrics. So ito lang kailangan mo, importante lang ito. Ulitin ko, amount spent, results, cost per result, reach, impressions. Yun na. Very simple. Okay? So, pag real estate, pareho lang, Miss Sahara. Results, cost per result, amount spent. Pag messaging campaign.
Okay? Ito guys, no, ulitin ko. Lahat nung nagme-messaging campaign na page, regardless kung anong business ka man, magpa-real estate, consultant, magpa-pet, magpa-dentist, etc. Lahat yon, tatlo lang ang importanteng tingnan mo doon. Results, amount spent, results, cost per result. Wala lang iba. Okay, simplified. Ang dami ng metrics ni Meta. Pag pumunta ka dito sa customized columns, madaming metrics dito. And if I were you, kung marami ka talagang oras, aralin ito, pwede naman. Okay? Magbabad ka dito, pag-aralan mo bawat isa na yan, and it's up to you kung ano yung gusto mong malaman dito. Pero ako, hindi ko na in-stress masyado yung sarili ko. Napag-aralan lahat ito lang inaral ko, tatlo lang. Amount spent, results, cost per result. Pag messaging campaign. Pag website or landing page ang ginagamit mo, yun yung medyo komplikado ng konti. Kasi you need to understand the customer journey. Now, I'm gonna show you the an example of a website or a landing page. Customer journey. Punta ka lang ng Facebook Ads Library, pwede nyo makita dito yung mga competitors ninyo. So, Philippines ad category, all ads, and then let's say pet supplies. Type natin yung pet. Pet Collective, meron ba silang website? I'm not sure kung maganda, sana may website eh. PetSmart. Wala silang ads. Sa Canada kasi to. So all ads tanggalin all countries. All ads. Nasa Canada yata sila nag-ads. Coach, may website ako, coach. May website kayo? Type ko. Sige. Ano yun? King Chai, no? kingchaipets.com. Hindi. Makikita naman kita dito eh. Kaya lang wala kang ads na nag-optimize ng website. Meron ka ba sa Philippines? Wala eh. Wala kang lumalabas dito. Anyhow, maghanap tayo. Ulitin ko. Wala ka bang website campaign ngayon? Wala, coach. Ayun, hindi talaga siya lalabas. So, hanap tayo ng ibang ito simplified na lang. Itong all ads, tapos Nike. No? Para tingnan natin kung may ads siyang lumalabas. Ayan, meron siyang bio website. So, ang gagawin natin dito is, dali. Unahin ko lang yung audio. Speakers, ayan. Salita ka nga, Sir Emmanuel. Coach, Yan. Okay na. Yun. So, pinalitan ko lang ng speaker yung ano ko. Ayan. So, makikita nyo dito, teka lang, medyo mainit yung aking environment. Dito kinainitan guys, napakainit ng panahon ngayon. Ayan. So, ganito lang siya, no? Makikita nyo yung competitors nyo dito sa Facebook Ads Library, lahat ng competitors ninyo na nagrara ng ads. So, the moment na lumabas yung ads sa target audience ninyo, it will be counted as impressions, 'di ba? So, kunyari lumabas do sa sa newsfeed mo, yung yung advertiser na nagrara ng ads na to, na-charge na siya ng per impressions. 'Di ba? Ang unang-unang china-charge ni Meta is cost per 1,000 impressions. 'Di ba? Yun yung napag-aralan natin ng day 2. Now, dito siya lalabas. Impressions. Okay? Pero bago siya magkaroon ng impressions, reach muna. Pero it's the same people who have counted has been counted or who have paano ko ba siya sila din yung tao na yon na the number of impressions. It's just so happened that some of the 893 people na na-reach is nakita nila more than once yung ads mo. Kaya nagkaroon ng 1,005 number of impressions. So if you do the math, 1,005 minus 893, about 112 people have seen your ads more than once. Okay? So it's the same people,
ito yung sina-charge sa'yo ni Meta, unang-una, per 1,000. No? Naka 1,000 ka, ang cost per 1,000 impressions mo, nakalimutan ko ilagay pala, CPM, customize column, CPM, eto siya. Diba? I-move natin to doon sa katabi ng impression. Saan yung impression natin? CPM. Ayan o, katabi ng impressions. Ibig sabihin nun, charge ka ni Meta ng 99.30 pesos, 99.30 cents per 1,000 impressions. Yun yung charge sa'yo ni Meta in this campaign. So, out of 1,000 impressions, may dalawang nag-message or may dalawa kang naging leads. So, yun yung ibig sabihin nun. So, nagkaroon ka lumabas sa newsfeed ito, nagkaroon ka ng reach. These are the number of people you have reached ng ads mo, 893, and some of them have seen your ads more than once. That's why there's gonna be a possibility that yung number of impressions mas mataas. And then if you take a look at the ad frequency, that's 1.13 because nakita nila more than once. Yung pag nakita mo ng 2x na to, 2 point something, ibig sabihin nun, yung 893 na yon, silang lahat nakita na yung ads mo more than once. Okay? Now, next. Ngayon, kung may landing page ka or may website ka, pag kinilik ko yung Shop Now na button, the link clicks will fire. Na siya, yung reporting column na link clicks. So, ibig sabihin, 16 yung link clicks ko. But since wala ka namang website, hindi na magmamatter sa'yo ito, tsaka yung click-through rate. So, ang intindihin mo na lang is yung cost per result, results, and amount spent. As if may website tayo, kaya pinapakita ko sa inyo. Landing page views, wala kang landing page views kasi wala ka namang website or landing page. Ngayon, di ba nag-open itong product page? Ang tawag na ngayon doon is landing page views. Ngayon, ang click-through rate no, ideally dapat at least 1 to 2% of the number of impressions that you have, number of clicks you were able to generate. So at least 1 to 2% of the clicks came from that impression. Ngayon, yun yung ideal na click-through rate. So ibig sabihin, dahil nasa product page na tayo, pag kinilik ko tong, let's say ito, okay, and then I click add to bag or add to cart, pareho lang yan. Halimbawa, 9.5, and then add to bag. Yun, pagpa-fire na ngayon yung add to cart na column. Tapos, if I try to check this out, okay, check ko yung cart ko, nandun yung cart ko. Guest checkout. Yun, magpa-fire na ngayon yung checkout initiated. Pag nilagay ko dito yung payment information ko, pati yung address, pangalan ko, etc. Tapos, halimbawa, GCash yung gagamitin ko. Nilagay ko na dyan, ibig sabihin nun, itong add payment info, lalabas na siya dyan. Okay, dahil nilagay ko na lahat ng details ko dyan. Yung add payment info na column, magpa-fire na siya. And then eventually, if I made a purchase, place order ako, magpa-fire na ngayon yung number of purchases. Ngayon, kung magkano tong purchase conversion value, that's 17,872, yung price, then magre-reflect yun dito sa purchase conversion value. So, purchase conversion value, let's say, yun nga, nasa magkano ba to? 17,642. Yung purchase conversion value, 642. Nag-run ka lang ng ads na worth 100 pesos. Yun yung total ad spend mo, 100. So, i-divide mo lang yun sa 17,642 divided by 100. Yun yung ROAS mo, 176.42 ROAS. Yun yung makikita mo dun sa dulo sa reporting column. Ngayon, kung wala kayong website, no? Kung wala kayong website, pure messaging campaign kayo, walang problema. Kahit wala kayong makitang ROAS doon, tuturuan ko kayo nung tinatawag na Facebook Ads Calculator. Okay, yun yung magagamit ninyo para i-manual ninyong i-compute
yung revenue nyo, yung total sales ninyo, at kung profitable ba kayo sa campaigns na niraran po ninyo. Make sense? Ganun lang po siya kasimple intindihin yung Ads Manager in terms of metrics. Although medyo complicated ng konti yung landing page or website, however, I was able to show you guys the exact metrics that you need to be able to understand. Now, there are coaches that will tell you na, okay, kailangan mo maintindihan yung hook rate, yung hold rate, merong ding kailangan maintindihan mo yung unique link click through rate. Wala namang problema doon. If you guys just want to understand all those metrics na pinakita ko sa inyo. Kaya nga, kung gusto nyo nga magpakadalubhasa sa lahat ng metrics na nakikita nyo doon, it's okay. But if you want to simplify everything, binigay ko na po sa inyo lahat ng metrics na kakailanganin po ninyo moving forward. Okay? Kasi yung mga metrics po na yun na pinakita ko sa inyo kanina, pinag-aralan ko na po yun halos lahat. Okay? Yung hold rate, yung hook rate, yung unique link click-through, yung ano pa ba yung iba doon? Engagement, lahat halos doon, attribution rank, attribution model, etc. Kung gusto nyo magpakadalubhasa, aralin lahat yun. Wala namang pumipigil sa inyo. Pero kung gusto nyo mag-move on sa campaigns ninyo at makapag-run kayo ng campaigns nang hindi kayo na lilito or hindi kayo naghuhula hopes. Ay, nakamute ako? Nakamute ba ako, guys? Let me know. Sabi ni Miss Jean, nakamute nakamute daw ako. Hindi po. Okay. So, Miss Jean, nakamute po yata yung ano nyo. Alright, so, make it simple. Diba, Miss Eileen? So, make it, the more the simple it is, the better, diba? Kasi, kung gusto nyo maging, anong tawag dito, talagang media buyer or advanced strategist, kailangan mo talaga matutunan yon. Pero kung you're just a business owner, you want to understand things, how it works, yung binigay ko sa inyo, yun na yun. Kahit hindi na kayo mag-enroll sa mga succeeding courses ko, walang problema. Binigay ko na sa inyo yung metrics na kakailanganin ninyo. If you want to learn more from other coaches, go ahead. Wala namang problema. Walang pumipigil sa inyo. Okay? So, which is the better, no? Kasi ako, I have different, I have enrolled into multiple courses then before I was able to understand everything. And I watch tons of YouTube videos as well. Up until today, ang inaaral ko na ngayon, hindi na ads manager, ang inaaral ko na ngayon, psychology. How consumers buy, how people buy, why they buy. Ito na siya, yung mga kasi naintindihan ko ni ads manager eh. Ito na yung mga inaaral ko ngayon, mga libro na about how you can be able to persuade people to buy your products and services. Kasi yung ads manager, tinuro ko na from day 1 to day 4, yun na yun. Wala na kayong ibang halos, kasi yung iba nagkakaando sila, yung parang ini-stress nila yung sarili nila na maghanap ng interest targeting, demographics targeting sa ads manager. Wala po dun yung solusyon. Wala po dun yung ikagaganda ng campaigns po ninyo. Ang ikagaganda ng campaigns ninyo, paano nyo makakagawa ng tamang video na magre-resonate dun sa target audience ninyo, ano yung framing ng message ninyo so that people will buy your products or avail your services, and the psychology behind it. Yun yung aralin ninyo ng anong tawag dito, masinsinan. Okay, kasi I tell you guys, yung Facebook, sobrang niya na ngayon, sobrang talino niya na ngayon. Okay? Gone are the days na before talagang pahirapan kami ma-refine yung matamaan yung tamang interest or demographics targeting.
Si Facebook na mismo nagsabi na wala silang binago in terms of interest or demographics targeting. And as a matter of fact, nagtanggal pa nga sila ng interest or demographics targeting. And guess what? Sooner or later, mawawala na yung interest or demographics targeting. I tell you guys, sooner or later, kaya nga nakikita nyo, Advantage Plus na siya. Tapos, unless otherwise, i-switch mo siya sa manual or yung detailed targeting na ginawa natin ng kagabi, tsaka mo palang makikita yung mga interest and demographics doon. Pinupush na ni Meta na mag-Advantage Plus na siya yung ads manager mo because inaalis na sa iyo yung anong tawag dito, yung burden o yung heavy thinking kung anong metrics ang ipipindutin, anong settings ang pipindutin mo doon. Inaalis na sa iyo lahat 'yon. Okay? Ang gusto ni Meta, mag-focus ka kung sino yung target audience mo, mag-create ka ng tamang messaging sa target audience mo so that you will attract the right audience for your ads. And the Meta they want to simplify everything for you. Okay? Do not stress out too much on interest, demographics, or behavior. Just focus on your target demographics. Paano mo sila si-serve? How can you provide value? How you can give value to your target audience so that people will buy and pay attention to what you're about to say doon sa ads mo. Mas maganda ba ang advantage ang gamitin, sir, based on your experience? Ganito lang yan siya, Miss Mary Grace. Some of my clients have a good result sa Advantage Plus, some they don't have. Kaya nga sabi ko, there's no one size fits all among all of the businesses na nagra-run ngayon. So, ang sagot ko doon, you test and verify if the Advantage Plus or the manual setting will work. Okay, kasi you'll never know unless you test your campaigns or you test the settings na nando doon sa kay Meta. Okay? For you po in this kind of work as a SMM or ad buyer, tatagal ba tayo since dami ng AI? Yes. Sermon. Okay? If you want to become the top media buyer moving forward or in the future, you have to understand the consumer psychology, the human psychology, why people buy. Kasi, ang magiging trabaho na lang natin as media buyer, maglo-launch lang tayo ng ads. Ito yung creative, ito yung budget, and perhaps sooner or later, mawawala ng interest and demographics targeting. Just campaign, ad set, ads, budget, launch. Then, ang magiging trabaho natin, how can you be able to create a, hindi naman sabihin perfect or best ad creative that your audience will resonate. Yun na yung pinakatrabaho natin doon. How can you create better ad copy? How can you create better hook? How can you create better headline? How can you create better landing pages? How can you create better offer? Yun yung magiging trabaho natin as media buyer or as social media. SMM kasi more on organic yun eh. Yung media buyer, it's more on paid media. So, bottom line, yung magiging trabaho na lang talaga natin, we are creative thinker, we are analysts. Kasi we analyze the data, and we create yung creativity natin, yun yung magmamatter eh. Kasi kung anong tawag dito, kung media buyer ka, you just know how to set up campaigns and you don't know how to do the critical thinking about the consumer behavior, wala. Hanggang doon ka na lang talaga. Kaya nga ako, para hindi ako ma-replace as a media buyer, hindi na yung ads manager yung pinag-aaralan ko kasi naintindihan ko na ads manager eh. 'Di ba? Alam ko na yung settings, alam ko na
yung ang daming settings pero sinimplify na siya, pinasimplify ko na siya sa inyo. Naiintindihan ko ni Ads Manager kung paano siya nagwo-work. Naiintindihan ko na yung buong sistema. Ngayon, ang gusto ko nang intindihin ngayon, bakit nga ba yung tao ay bumibili? Bakit bakit yung ads ko ang papanoorin nila? Bakit yung image ko ang magpe-pay attention sila at bakit yung copy ko, yung ad copy ko, yun ang babasahin? No, kasi ang magiging labanan diyan, pag dumaan yung ads mo sa kanila, uy, bago to na-catch mo yung attention sa image. Ngayon, syempre, magbabasa sila doon sa context mo, doon sa text na nilagay mo. Okay, naintindihan ko yung text na sinulat mo doon. Tapos, tsaka ako ngayon magkiklik ng message or magkiklik sa landing page mo to read more context doon sa landing page. Now, kapag nag-resonate ako doon sa nakasulat, doon sa landing page mo, I probably put my information and then become a lead or will buy the products or services that you are offering. Ganun lang siya kasimple. Okay. Miss Eileen, I get it now, coach, but the perfect creative is not that easy to make, but with the AI, easier na. Yes, exactly. Sobrang dali na gumawa ng creatives ngayon. Kanina lang, kausap ko yung kliyente ko na, um, ang tawag dito, na nasa beauty, skincare products. Sabi niya, paano ba na ito yung naiisip naming reseller we're trying to create a parang documentary style video for our resellers. So, ang ginawa ko dahil tinatamad ako mag-isip kung ano yung ilalagay dun sa ano yung i-reply ko sa kanya, ang ginawa ko, kinopya ko yung text niya mismo sa akin. Nilagay ko kay ChatGPT. Sinabi ko doon, I am a media buyer and this brand name blank, nilagay ko lang. So blank, she wants to ano yung tawag doon pagkakalagay ko? She wants to create a documentary style video, and here are some of the things that she wants to start with to begin with. Sabi ko doon sa kay ChatGPT, I want you to create 10 different topics that would anong tawag dito? Give them an idea what type of angles to choose and generate. 10. O yan, sabi ko doon sa client ko, here's what ChatGPT said. Yan, instant, hindi na ako nag-isip ng 10. Binigay ko kay ChatGPT, automatic nandoon kay client. Gets? Need na mag-aral ng copywriting, graphic design, and video editing moving forward, coach, as a media buyer? Yes, Sir Raymar. Kasi, copywriting, dati, nung nag-start ako maging media buyer, meron kaming copywriter. Ngayon, nagagawa ako ng mag-copywriting. Dati may graphic design kami, nagagawa ako ng mag-graphic design ngayon. So, nag-evolve na ako as a media buyer. Dati hindi ako marunong mag-copywriting. Naintindihan ko na yung copywriting framework. So, yung mga copywriter na hindi nag-step up or hindi nag-level up na wala ng trabaho. Mayroon ako mga kasamahan dati na freelancer, wala ng trabaho. Kasi hindi sila nag-level up. Yung mga graphic designer ko na kilala, nawawala na lang sila bigla. Okay, yung mga video editor ko na kilala, hindi ko na sila nararamdaman. Unless otherwise, gamitin mo yung AI, mapadali yung trabaho mo, yun, mag-step up ka, mag-level up ka. Neuromarketing, yes. Some of the books na mararecommend ko, yung kay Alex Hormozi, itong cashvertising. Yan, maganda to. Tapos itong Sell Like Crazy na to, okay naman to. Tapos gusto kong bilhin yung kay yung Ogivli ba yon? Si Ogivli advertising. Kalimutan ko yung pangalan ng si
Ogilvy pala. Ogilvy Advertising. Alam mo yung pangalan niya, si Ogilvy. Kalimutan ko yung pangalan niya eh. Anyway guys, may book siya na ano eh, maganda eh. Kasi yung book na yon, even if matagal na siyang na-launch, it's still relevant and you can use the framework na David Ogilvy. Yan. David Ogilvy. Tama ba? Ito. So, even if itong ano, even if yung ano niya, ito, David Ogilvy, yung ano niya, yung book niya is matagal na, applicable pa rin siya hanggang sa ngayon. Kasi sabi ni Alex Hormozy, sabi niya, the consumer behavior and the human psychology never changed in the past 10,000 years ba? If I'm not mistaken yung pagkakasabi niya. There will be new Facebook, there will be new social media app that will arise or will become a new trend, pero yung consumer behavior will be the same. Okay? So media buyer is my word for today's session. Sample for ads sa same target audience na sabay po pinost sa isang tao poster. For ads din po ba yung magpapakita sa kanya? May settings ba na pwede palitan sa isang lang po? Hindi po. Melbourne, lalabas yon. Yung ads mo na 4 na ads na nilaunch, most probably lalabas yun sa 4 na tao or sa isang tao. Seducing strangers, yan. Sir, yung campaign ba na 15 days dire-diretso iraran, is it better na everyday ang paggawa ng campaign? May impact ba yon? Also need ba dapat dire-diretso ang pag-run ng ads para di masira ang algorithm? Dire-diretso dapat mag-run ng ads, Lemon. It should be 24/7, 365. 24/7, 7 days a week, 365 days. So, ibig sabihin nun, 1 year kang nag-run ng ads, 24/7. The only time na nag-stop ako ng ads ko is noong December. Kasi naramdaman ko, walang masyadong bumibili. So, sobrang busy ng tao. So, same ad set yun, coach, yung alin, yung same ad set if that ad set has kung na-identify mo na siya as a winning ad set. Yes, same ad set. Same campaign, same ad set, and just put ad creatives in that one ad set. Kasi nagbigay na sa yung ad set na yon, nagbigay na sa iyo ng ng so much data. Madaming data na na-accumulate yung ad set na yon. So why create new ad set to start again? Parang it doesn't make sense. Unless otherwise, yung ad set na yon na na-saturate na, kumbaga parang hindi ka na nag-increase ng budget, it's the same budget for a longer period of time. Most likely magdi-dip yung yung conversions mo. So you have to test a new audience. Pero if you have a solid na ad set that brings results, you keep it continuously. Sa tuwing kailan ka dapat nagbabago ng ads, ito, magandang question to ni Miss Abigail. Preferably, every week may tinetest ako ng 3 to 5 creatives. Okay? Preferably, 3 to 5 creatives every week. If we duplicate a test ad to scale, shall we put off the test ad? Yes and no, Miss Beth. Yes, if the cost per result of the test ad is beyond or more than the ideal cost per result na tinatarget mo. But if within your ideal cost, you keep it active. Mapag-aaralan natin yan bukas, Miss Beth.
how to compute your ideal cost. When to scale, sir, after 7 days? Hindi po. You're going to scale your campaign if if the ideal cost na naset mo is within the cost na binibigay sa ni Meta. Bukas natin mapag-aaralan yung computation. So basically, if my audience is parents and in a relationship and it is effective, mag-stick lang ako doon for a year. Yes. Yes, sermon. And while you stick on that audience, excuse me. While you stick on that audience, Lamon, you keep on increasing the budget if it is within your ideal cost. However, sabi ko nga kung nag-work na sa iyo yung parents and in a relationship na targeting, wag kang mag-stick na hanggang doon ka na lang. You test more. Kasi 'di ba merong testing environment, meron kang scaling environment. Yung scaling environment mo, stick ka na doon. Yun na yung nag-work sa iyo eh. 'Di ba? Dire-diretso mo na 'yon. And then doon sa baba noon, yung testing campaigns mo, wag kang matatapos ng kaka-test. Test ka lang ng test na maliliit na budget, tigo 100 pesos sa testing campaign mo. And then doon sa scaling campaign mo, pwede ka nang bumaba ng 10,000 doon, araw-araw, 100,000 kung whatever amount you want. Is it okay to edit an ad set or just create a new one? Just create a new one, Miss Beth. Especially kung nag-launch na siya. Sir, for example, na-run na yung ads, hindi na pwede i-edit kinabukasan or the other day, no. Miss Angel, it's a mortal sin ng media buyer. Kapag nag-run na yung ads at meron kang pinalitan, inedit mo mismo yung ad, may ginalaw ka doon sa ad, mortal sin yun ng media buyer. Ang gagawin mo doon, kung may gusto kang palitan, i-duplicate mo lang yung same ad and then make the changes and run it simultaneously with the previous ad. So yung dalawang ad na yun, magra-run na siya simultaneously magkatabi. Okay? Never edit an ad na nagkaroon na ng data. You just duplicate and make the changes. Okay? So I hope that makes sense, guys. Thank you so much for joining. I appreciate your time joining dito sa session natin. I'll be sending the recording after nag-render na yung video and you can watch the recording doon sa dashboard niyo. Maraming salamat and I'll see you tomorrow sa last day natin. I hope you guys, pakonti na kayo. Sa day expected ko na yon. Kasi day 1, marami. Day 3, pakonti and day 5, medyo konti na lang talaga. Kasi meron naman kayong recordings na yung mga previous batches pwede nyo nang panoorin. Maraming salamat everyone and I'll see you tomorrow at 7:30 p.m. Thank you. Bye-bye.